Akala ba natin mga kababayan, ang ganda-ganda na ng ating ekonomiya base sa mga figures na pinapakita ni Clary Rain Castro mga kababayan sa kanilang press briefing? Dahil daw sa magandang pamamalakad ng Marcos administration mga kababayan, masaya daw ang mga negosyante, masaya ang mga investors. Kaya daw, sama-sama tayong babangong muli dahil papunta na tayo sa paputi. Pero subalit datapwat mga kababayan, nakita nyo itong binalita ng bilyonaryo. Kumalampag na ngayon mga kababayan ang business sector, partikular na itong Philippine Chamber of Commerce and Industry. Umalma na sila mga kababayan na itong 2025 GAA mga kababayan. Yung sinabi na dating Pangulong Duterte na puno ng blanco na 6.3 trillion pesos national budget. Na etong budget ngayon ni Marcos mga kababayan sa 2025 ay ang source of corruption sa ating gobyerno ngayon. Ang sabi dito, the country's largest business organization has broken its silence for the first time mga kababayan sa 2025 national budget na halos ubos na po mga kababayan. At sa susunod na taon, mas malaki pa, 6.7. Nadismaya daw ang Philippine Chamber of Commerce mga kababayan kung paano hinandle ng Marcos administration ang GAA na kulang daw sa transparency. At bilang resulta, eto na ngayon ang nagiging source of corruption. Pakinggan nyo po ang sabi ni Atty. Topacio dito. Umibo na, hindi na nakatiis. Hindi nakatiis. Hindi na nakatiis ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ito ay organisasyon ng mga malalaking negosyante. Pinakamalaking organisasyon mga kababayan ng mga negosyante. Umalma na sa kurakutan. Sa Pilipinas. Yan, may mga Philippine Chinese Chamber of Commerce. Meron din ganon. Ito, in general, meron ding ECOP, yung Employers Confederation of the Philippines. Mga business group to. Unang-una nang pumuna, natatandaan mo, many months ago, yung Makati Business Club. Yes. Siyempre, mas maliit na grupo yon. Yung mga negosyante lang yun sa Makati, pero malalaki yon. Mayayaman. Oo, sapagkat alam naman natin, ang karamihan ng malalaking negosyo, lalo na yung mga tinatawag nilang old rich, old money, yes, ay old nasa money. Makati, katulad ng mga Sobel de Ayala. Yan. Mga Sobel de Ayala. Elizalde. Elizalde. Mga Madrigal. Matrimonio. Madrigal. Mana Castilaloy, mana aboy. Kasi, manalaboy na. Mana bibinan sa angka na mararan niya Mga insulares, peninsulares. At saka iba-iba pa naman na mayayaman Tayo yung manapatay gutom na manahampas lupa lamang, hindi natin sila maaari nakausapin Ayaw nila tayo yung mga patay gutom na mga hampas lupa lamang. Kikita natin ng mga pamumukha Parang pelikula. Ang galing. Ang galing di ba? Nagsalita na sila sa pamamagitan ng kanilang spokesman noon na bakit ganito hindi ang na nakatiis mga kababayan trend ng paggamit ng pera. Puro AKA, puro AX, puro ayuda, walang infrastructure. Wala nga, di ba? Nasaan ang build better more? Bangag-bangag pa more. Yun na ba? Di ba ang sabi nila, aalisin ang build dahil gagawin nating BBM. Build better more. Walang na-build. Kasi ang unang-unang tinatamaan ng lack of infrastructure katapos ng yung general public, mga negosyo. Correct. Kasi kung ikaw may negosyo, syempre gagawa ka ng kalakal. Hindi ka naman hindi naman para sa iyo ang gumawa ng kalye, gumawa ng tulay. Yes. Gumawa ng airport, paano i-move yung kalakal mo? Di ba? Pag walang kalye, papuntang mga provinces, paano mo i-electrify? Paano yung negosyo mo na yung kuryente, yung power, katulad ng Aboitiz, di ba? Yes, Pag walang pier, paano ka magkakaroon ng arastre, katulad din na Razon, di ba? Pag walang kuryente roon sa isang lugar, walang kalye, liblib, paano ka magkakaroon ng bangko? Di patay na yung mga bangko ng mga Zobel de Ayala, yung mga Zobel de Ayala. Yung mga yung SM, yung BDO. Hindi na natakatiis talaga. Nagtitimpi na palagay ko. For the first time yan mga kababayan
for the first time, nagsalita na ang mga business sector. Ito, siyempre, ang mga negosyante, natural yan, Ma'am Jubes, Opo. ayaw nilang nagagalit sa kanila ang pamahalaan. Yung Philippine Chamber pala, mga kababayan. Siyempre, baka ipitin sila. Laging Diba? ganun, ano? Oo, laging ganun. Pero ngayon, hindi na Eto, natatakot. This time. Kinall out. nagsalita na ang PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, na wala daw transparency at walang consultation sa business sector yung national budget. Oh. Actually, siyempre, ang nagseset ng direksyon kung saan Dito pa nga sa bilyonaryo na headlines, mga kababayan. Source of corruption. ang orientation ng isang administrasyon, yung executive, Opo. nagpo-propose siya ng budget, di ba? Opo. Yung National Expenditure Program, galing yan sa Pangulo. Kasi siya yung executive eh. Correct. Sasabihin niya, pinag-aralan po namin ng Department of Finance, ng NEDA, yan, ng ibang mga grupo tungkol sa development, sa economics ng ating bansa. Etong mga kailangan tulay, kailangan flood control, etc. Flood control. Ito ang proposal namin. Yun. Yan, iisa-isahin yan, hihimayin yan ng lehislatura. Bakit? Dahil ang lehislatura, according to the Constitution, holds the purse strings. Sila ang bantay, ang nagbabantay sa kaba ng bayan. Oh, anong nangyari ngayon? Bantay sa lakay, mga kababayan. Sa halip na, babantayan natin ito na talagang hindi ito mananakaw. Ang ginawa nila, mga kababayan, dagdagan pa natin para maraming mananakaw. Titignan na, ito masyadong mahal, bawasan. Ito, mas kailangan ito, halimbawa, edukasyon, dagdagan. National defense, binubuli tayo ng China. Kailangan dagdagan. Anong nangyari? Binawasan niya ang AFP. Budget ng AFP. Ito hindi eh. Tinanggal nila yung mga sa military, yung modernization, Binawasan etc. lahat po. Nilagay Sa education, tinanggalan. nila akap. Insertion pa, oh. Ito No, po, sa akap. nagalit itong PCCI. Hindi po ako nag-compute nito, itong mga negosyante. Sabi nila, ang total na congressional insertion pala, yung nilalabanan namin Yes. ni Speaker Alvarez, di ba? A few months back, nagdemanda Opo. kami. Kanya lang, sabi ng Ombudsman, teka muna, hintayin natin yung Supreme Court. Ayun. Supreme Court, ang tagal. Grabe, 797 billion! Hala! Malapit nang maging 1 trilyon, mga kababayan. 797 billion? Billion? Insertion? Grabe. Ayuda ang karamihan dyan, mga kababayan. Mga 500 billion ata yung para sa ayuda. Ang Grabe. isiningit. Oh. Ala. Di ba kaya nga sabi ko, si Speaker Romualdez pala, mahilig sa singit. Ang daming isiningit eh. Hindi, magsingit. Mahilig sa singit sa budget. Grabe. Oh, eto sa 797 billion na ito. Billion! Alam mo kung magkano ang sa DPWH, kaya ang DPWH ay naging pinakamalaki ang budget, hindi ang education as mandated by the Constitution. Sa DPWH, and then, walang mga infrastruktura natin mga malalaki talaga, mga kababayan. Ano yan? Yung mga overpriced naman siguro yan, mga kababayan, na mga yung mga cat-eye. Yung mga existing na mga magaganda pang mga daan, sinisira. Hulaan mo, sa 797, Billion din. sa 800, bali 800, round figure. Oh. Alam mo kung magkano nilagay out of 800 billion insertion? 410 billion. Higit Wala. sa kalahati ng total insertions. Insertion. Grabe. Kaya ang sabi ng Pangulo ng PCCI, sabi niya, and I quote alam mo, masakit man sabihin, but the budget is becoming the source of corruption. The Hindi na source tayo nagsasabi of yan. corruption. Hindi Sila na na. opinion yan ni Attorney Ferdy Topacio na isang payak na abogado lang. Philippine Chamber na ang nagsabi, mga kababayan, mga grupo ng negosyante. Ito yung mga negosyante na the biggest business organization in the Philippines. Opo. Sinasabi nila. Ayan, sabi pa ni PCCI. Grabe, no? Garapalan ng pagnanakaw sa kaba ng bayan, mga kababayan. Tapos, wala tayong
Tayo, mga helpless tayo mga kababayan eh. Wala tayong magagawa. Katingin na lang tayo habang kinakain ng pera natin. President Junina Manjo. Ay, nako. Ang dami nilang pinasok na even kami nakikita namin. Hindi na tinatago. Garapala na. Lantara na, Freycinet Republic, di ba? Pakapala na ng muka. Hindi na nakatiis. Dati yan, tahimik talaga ang business kasi baka balikan sila eh. Madaling balikan kung ikaw ay pangulo. Pero ngayon Pwede nagsasalita mong na. ipitin yung mga negosyo, pero ito hindi na nakatiis. Grabe. Oh, grabe na talaga, garapala na. Anong masasabi nyo dito mga kababayan na pati ang mga taga Philippine Chamber of Commerce and Industry umaangal na grabe na, naging source of kurakutan na itong pondo, itong budget ng ating bansa. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.